Nag-start ako nung bata ako. Nung bata kasi ako, bedridden ako eh. Tapos that time, yun yung mga time na may kalaro ako, na akala ko, totoo. Ito bang may panahon na halos walang naniniwala sa'yo at napagkamalang ka pang baliw? Tingin ko Oo. kasi, yung mga hindi nila kaya ko, May time ba kung gusto mo nang tigilan ito dahil sa sobrang bigat emotionally o spiritually? once you are exposed dun sa mga supernatural being, sa mga entity na galing sa ibang dimension, Ano pinakamasakit na narinig mo tungkol sa'yo, Sir Ed? I'm sure marami. Sobrang Dami ng dami. bashers dyan, di ba? pag hindi kasi nila naintindihan, yan, hindi nila ma-explain. Oo. Demonic na agad yung binabas. We're here to prove the existence ng Na meron. mga supernatural Yes. para hanapan ng evidences lahat ng ginagawa namin. Kasi ang tao, laging naniniwala lang kapag may nakita. Si Catherine Bernardo ba siya kasi Mayor Mark Alcala magkakatuluyan? I would give at least early next year yung struggle. Medyo mabigat yung struggle. Hindi pangkaraniwan. Daniel Padilla at si Kyla Estrada, pwede ho ba sila maging sila na talaga? There will be a person na papasok. Si VP Sara Duterte, ma-impeach ba siya o hindi? Honestly, kung kakaroon to ng parang web, Oo. kakalat siya, tapos mag-create pa ng another issue. Hi, this is Juan Mig Bondok and welcome to my YouTube channel. Magandang gabi sa inyo lahat. Pero bago ko pakilala ang guest ko sa inyo, mga bashers, mga kaibigan natin bashers, so, woo! Disappointed ako sa inyo. Kasi di ba ang usapan natin, after nung Swiss Hotel, dapat 3 million na comments. Pero wala nangyari. Ano ba yung mga bashers? Pero don't worry, mahal ko pa rin kayo. Pagbibigyan ko kayo ulit ha. Yeah. This time, 3 million comments ulit. Basher challenge. Pero bago ang lahat, gusto ko sana pa-thank you yung 4 na bashers nung time na Swiss Hotel. Maganda yung ginawa nyo. Talagang at least nagtrabaho pa rin kayo. Pero sana yung mga ibang bashers, magtrabaho naman tayo. Di ba? Ano naman tayo ng konti? Pero okay, ito na. Pakikilala ko ang ating guest, si Mr. Ed Kaluwag. Hello, sir. Sir Ed, nice to meet you po. For the first time, ngayon ko lang po kayo nakita. Kamusta naman po kayo? Okay naman po, nakakasurvive pa sa buhay. Talaga? Kung bashers lang ang pag-uusapan Okay. Oo. Forte niyo ba yan? Umagahan, tanghalian, hapunan, midnights na. Oo. So, actually, bashers yata yung bumubuhay sa atin. Oo, totoo yan. Yan nga sinasabi ko kay Aiko na Oo, hindi magiging makulay ang ating social media kung walang bashers. Kung wala, sir. Pero alam mo, Sir Ed, nalungkot lang kasi ako dahil kasi nagkaroon ako ng basher challenge. Sabi ko, 3 million comments yung last Ang episode. dapat. Wala, 4 lang nga nag-comment. So, ngayon, Oo. Kaya nga yung mga ngayon, bashers ko po, Oo. puntahan nyo yung Yun. YouTube channel ni Sir Oo. Juan Mig. At doon kayo mag-rant. Nandito Oo. naman ako eh. Sundan nyo po ako. Walang Yeah. problema. 3 million na basher challenge ha. Pumalpak na kayo na isang beses sa akin. So, ito sana. Pag naka 3 million comments. So, pag naka 3 million, sir, babalik ako. Oo, tama, Yeah. Sir Ed. Oo, yung mga bashers si Sir Ed, ayan na ha. Bashers ko, bashers si Sir Ed. Halo-halo. So, dapat 6 million. Expect mo na, 53 sir, million sir. tayo, Sir Ed. Expect mo na, sir, yung mga Oo. yung mga ibabash nila siya. Kasi Kaya nga eh. yung aking social media ko, especially dun sa Oo. mainstream, puro bash yung ginagawa. Talaga? ko. Ay, Pero maganda actually, yan. walang problema sa akin. Oo. Sabi ko nga, kung napapasaya ko yung bash, at the moment na sila nagtatay, Oo, bash diba? sa akin, bash pa more kasi mas Oo. marami kang mapapasaya. Tama, oo. Diba? Kasi kung therapy pala nila yung pagbabash, at the moment na binabash nila ako, baka hindi sila na-stress eh. Tama, oo. So okay yun. Pareho Kasi pala tayo, Sir Ed. Nagmamahal ng mga bashers. anin ko naman yung puro palabok lang kung hindi naman totoo sa sinasabi Oo, nila. tama. So, at saka, mas marami kang bashers, mas marami kang natututunan. Oo. Pero, kaya nga. meron lang po akong point of view about the bashing. Oo. Marami sa atin nagpapa-apekto sa bashing. Oo. So, ganito ang tao kasi, para tayong barko. Pag yung barko, lulubog lang yan kapag napasukan
ng tubig. So tayo, kapag tayo ay napasukan o nagpa-apekto ka, doon ka lulubog, doon ka mawawala ng pag-asa, doon ka masisiraan. Pero as long as nandyan lang sila sa paligid at hindi sila nakaka-penetrate, go on, bash pa mo. Oo, di ba? Nakabash pa. Pero sila, nalulungkot lang talaga ako dahil kung kailan hinahamon mo itong mga bashers na to, hindi naman sumisipot, di ba? Dati hindi ko sila pinapansin, ang daming bash. Nung pinasense ko, 4 lang ang nagtrabaho sa Red. Actually, wala kang tamang gagawin sa kanila eh. No, sa ginagawa ko po, doon sa porte ko, sa linya ko, sabihin nila, dapat wala kang gadget kasi sabi mo, nakakakita ka. So, ginawa ko, hindi ako nag-gadget. Sabihin ng iba, paano namin malalamang meron kung wala ka naman palang ginagamit? Ano ba to? Saan ako lulugar? Pag gumamit naman ako ng gadget, sabihin na, sa gadget ka naman nagre-rely saan ako magre-rely? Sa inyo. Pero, may tanong pa ako sa inyo. Bakit tayo mga Pilipino, ang tatalino natin, lahat tayo opinionated, lahat tayo tama. Yes. Pero bakit ang bansa natin nasa third world country pa rin? Parang nangyayari. So, sobrang talino ng Pilipino, sobrang daming tama, yung nangyayari ang mali. Diba? Ano sagot yun? Tama kayo Parang dyan. ganun eh. So, sobrang dami ng tama. Sa sobrang dami ng lahat sila tama, lahat tama opinion, yung resulta ang mali. Oo, tama. Oo, yun. Pero ito, Sir Ed, ito may isa akong question sa inyo. Umpisa na natin yung mga questions sa inyo. Sige. Kailan mo unang na-realize na may nakikita kang hindi nakikita ng ibang tao? Nag-start ako nung bata ako. Oo. Nung bata kasi ako, bedridden ako eh. Kasi sakitin talaga ako. As in talagang the whole year round ay nasa bahay. Talaga po? Yeah. Tapos that time, yun yung mga time na may kalaro ako, na akala ko, totoong tao. Ha? Talaga? Pero nakahawakan niyo po, hindi? Nakikipaglaro ako eh. So all along, naglalaro kami. Kung ano yung laruan ko, lalaro niya. Talaga? Ano yung tsura niya? Bata siya. As Bata? in, bata talaga. Pero hindi Nakikita ko alam. niyo pa rin hanggang ngayon, hindi na? Ay, ngayon hindi na. Hindi na. It was a long time ago. Naakala ko talaga totoo. Pero hindi Nalaman ko lang siya hindi totoo. Nung dumating yung nanay ko at sabi ko, kakain kasi kami. Sabi ko, doon na namin pakainin yung bata. Tapos still, binigyan ako ng pagkain nanay ko, yung bata hindi niya binigyan. Dahil hindi na nakikita. Sabi ko, yung bata paano yun? Hindi siya kakain. Pero yung bata tayong dalawa lang nandito. Yun. Doon ko lang nalaman na wala palang bata. Okay, pero nung bata kayo, Sir Ed, hindi nyo ba naisip na baka may mali sa inyo nung time na yun? Wala akong idea. Kasi akala ko totoo lahat eh. Talaga, pero hindi kayo na-weird doon? Parang iba-iba yung mga itsura nila o lahat to tao naman na itsura nila? Doon sa noong time na yun, tao naman yung itsura nila. Pero nung as I go along, doon ko na-realize na mayroon palang kaibahan. Paano ho ba yan? Naglalakad ba sila o lumulutang lang? Yung kalaro ko, naglalakad ko naglalakad. siya eh. Pero nung time na nagsimula na ako dito sa ginagawa ko, yun na yung parang mauubos din pala yung takot mo. Kapag palagi mo silang nakikita, bubulagain ka na lang. Talaga? Diba sa time na ipinuntahan akong bahay, may umiiyak doon sa loob ng parang malaking closet. Ano itsura? Pagbukas ko, babae siya na puro dugo yung muka. Tapos Hindi sinasabi ko kayo niya- natakot? Nung una, natatakot. Ngayon, no? Tapos sinasabi niya anong nangyari sa kanya. And then, curious ako, ang gagawin ko, mag-investigate ako kung totoong nangyari yun. Okay. So doon nag-start yung ginagawa ko. Itong third question natin, mga bashers, totoo bang may panahon na halos walang naniniwala sa'yo at napagkamalang ka pang baliw? Madalas. Madalas ko, Oo, mga bashers. sabi ko nga, almusal at tanghalian, hapunan. Oo. Midnight snack ko pa yan. Kasi lahat sila tama sa sinasabi nila. Sa suggestion nila, lahat sila tama. So pag tinignan mo yung mga comments nila sa akin, kalokohan lang yung ginagawa mo. Ang dami na ng problema ng Pilipinas. Sinasabay mo pa yan. Sasagot ko naman, yun na nga, ang dami na ng problema. Ba't problema mo pa rin ako? Pero ngayon, Sir Ed, anong nararamdaman nyo? Nararamdaman nyo ba na naghahanda na yung mga bashers ng cellphone nila at aabot tayo ng 3 million Malamang comments? yan, malamang. Tingnan nyo, nararamdaman nyo ngayon? Malamang yan. Kasi matutuwa naman ako. level by level ang bashers dyan. Merong mababaw mag-bash, merong medyo malalim, merong Medyo sarcastic, sobrang bastos naman. merong tingin ko kasi, yung mga hindi nila kayang gawin, Oo. ibabash na lang nila sa iba. Kaya nga. Parang ipapasa mo na lang pag hindi mo nagagawa. Okay, Sir Ed. Eto dati kang teacher. Yes. Pero bakit mo iniwan yung normal na buhay? Nag-start ako nung bata ako talaga. Gusto ko maging teacher. So, natapos ko siya, graduate ako, naipasa ko yung board, so licensed teacher na ako. Tapos ginamit ko siya for 10 years naman. So, with that 10 years, nakita ko na rin yung ano ko sa education na may ambag na rin naman ako kasi most of my students ngayon, puro professional na. May lawyer na, may doctor, may nurse, may negosyante. Saan ho kayo nagturo sa college? Sa High elementary school? high school. Yeah. Tapos, nung time kasi na nagtuturo ako, hindi natin maaalis. May mga lugar kasi talagang meron namang napapakain.
nakakakita. At may mga bata na talagang natural nakakakita. So may lalapit sa akin estudyante. Sabi sa akin, Sir, teacher, nakita mo ba yung ganon? So that time, hindi ko alam yung isasagot ko eh. Kapag sinagot ko yung bata ng yes, kakalat ngayon, sabi niya, ay, nakita rin ni teacher yung multo eh. So, ganon, kakausapin ako ng admin. Kasi one time ginawa ko siya. Kasi nakita ko naman talaga eh. Sabi ng admin, Sir, huwag mong tatakotin yung mga bata. So, that's the time na nahahati na yung ano ko. Paano gagawin ko? Totoo naman na meron. Diba? So, time na yun, nag-isip ako. Sabi ko, total na practice ko na tong pagtuturo ko for 10 years. Gawin ko naman tong gusto ko. Kumbaga, explore ko to kasi noon hindi ko naasikaso. Oo, tama. Kumbaga, ang dami ko rin tanong sa sarili ko eh. Nag-e-exist ba talaga sila? Ano ba talaga? Ano bang meron sa kabila niya? Oo. Yun yung mga gusto kong gawin. Kaya, definitely, iniwanan ko yung pagtuturo ko. Pero sa ngayon, Sir Ed, meron ba kayo nakikita dito sa studio natin ngayon? Wala naman. Wala naman. Okay naman siya. Ako parang meron ako nakikita. Naka-pink na t-shirt tsaka naka-maon. Totoo ba yun o fake? Nakita ko na Pero rin siya maganda before. eh. Actually, Maganda. nagkasama kami before. Talaga? So, totoo naman siya o Totoo. multo? Totoo naman. Totoo Pag na. ganyan yung apparition, sir, titigan mo na lang Parang ang titigan. tumatawa pa. Oo. So, totoo naman. Ah. Okay, so, ito yung fifth question ko sa inyo. May time ba kung gusto mo nang tigilan ito dahil sa sobrang bigat emotionally o spiritually? Ang totoo talaga, yung ginagawa ng isang katulad ko, nakaka-drain talaga yan. Talaga? Kasi once you are exposed dun sa mga supernatural being, sa mga entity na galing sa ibang dimension, talagang madidrain ka. Totally, talagang nakaka-drain siya. At pangalawa, problema kasi lumalawak yung nalalaman mo. Pag dumadami kang nalalaman, mas lalo kang nagsisik pa ng sagot. Tapos, tendency, sabihin sa'yo, ay siguro ano ka na, atheist ka siguro ganito ka, siguro ganyan ka. Oo. Parang lahat na lang ay, every time na ginagawa mo yan, ay demonic ka, no? Kasi ganyan, ginagawa mo. So para bang, pag hindi kasi nila naintindihan, hindi nila ma-explain, Oo. demonic na agad yung binabrand sa'yo, wala akong magawa kasi yun yung ginagawa ko talaga. Pero nakakita ko talaga kayo ng demonyo rin. Well, demons kasi, pag sinabi kasi nating demons, in different forms. Oo. Iba-iba ng forms yan. Talaga? Ano yung tsura po nila? Mostly, yung mga shadow figures, shadow creatures na nakikita sa mga demonic na yon. Kaya lang, kapag sila ay nasa harapan mo, wala naman talaga silang exact figure. Yeah. Usually, mga anino lang na mabilis. Minsan naman, magpapakita lang sila in a flash na parang ang bilis-bilis lang. Tapos, minsan part of the body lang, like kamay, paa. Pero ako, Fred, may kikwento ako nung bata ako. Natulog ako sa kwarto ng lola ko. Parang ginapang ako ng demonyo, tapos sinakasakal ako. Tapos kita ko talaga yung itsura niya, pulang-pula. Pulang-pula. Tapos may bigote, may ano, tapos yung kamay niya pulang-pula, tapos mahaba yung kuko. Ano ba yun? Ba't ganun? Bangungot lang ba yun? Or Pwedeng nagkaroon ka ng bangungot o kaya naman, pwedeng under nightmare ka. Kasi kung in real life nangyayari yun, dapat may indication doon sa loob ng room. Usually, it's either magugulo yung lugar kasi physically nandun siya. Pero kung alam mong natutulog ka that time, tapos naramdaman mo yun, possible, karoon ka ng nightmare. So, hindi po totoo yun? Pwedeng totoo kasi, posible din kasi na during that time, nagkaroon ka ng tinatawag na out of the body experience, nakatawid ka ng dimension, napunta ka dun sa nila. Tsaka dati sinabi sa akin ng isang manggula, lapitin daw ako, hindi raw ako pwedeng matulog mag-isa sa kwarto. Kamisa po natutulog ako mag-isa sa isang kwarto, parang napapansin ko kung kailan patulog na ako. Biglang meron sa loob. Tapos nakita ko yung kortina, umaakyat. Ano yung nagiging indication sa'yo? Kasi ang bawat tao, meron tayong tinatawag na yung senses, no? Yung sixth sense natin. Minsan yung pakiramdam. Hindi ko nga alam kung may Minsan third yung eye ako, pero pandinig. nararamdaman ko pa minsan. Yun nga yung pag sinabing may third eye ka, hindi naman kailangan laging nakikita mo lang. Talaga? Oo, hindi siya nakikita. Usually, ang mas malalim na indication ng isang third eye is yung nakikita mo siya sa loob ng isip. Tapos dati meron ako nakita nung nag-artista pa ako sa taping. Yung lumapit na tao, isang crew siya. Di ba lumalapit siya sa akin? Pero lumalapit siya sa akin. Sa isip ko, parang may lumalapit na kabaong. Tapos nakita ko siya, nasa loob ng kabaong. Tapos the next day yun, namatay na. Okay, premonition. So, meron kang parang gift of premonition or extrasensory perception. Talaga? Nakikita mo yung future. Kaya lang, symbolism yung pinapakita sa'yo. Kasi the best interpretation ng taong mamamatay is kabaong. So, yun yung pinakita sa'yo. Lumulutang ko yung kabaong. Habang lumalapit siya sa akin, lumulutang yung kabaong. Sa paningin ko, O instead na siya mismo. parang lumulutang yung kabaong. Tapos biglang may picture na biglang nakaganon. Nasa loob na siya ng kabaong. Tapos the next thing, namatay nga ako. Parang, Yun. ano nangyari? Premonition, yun. Pangitain yun. Nasa iyo ipinakita. So,
Paano ba yan? Supposedly, Sir Ed, meron ba akong ano? Or... yeah, yes, I guess. Kasi honestly, lahat naman tayo meron. Oo. Ang problema lang is that hindi active yung iba. Kasi masyado tayong preoccupied doon sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. So, hindi natin napapagtuunan ng pansin yun. Pero it's okay. definitely, lahat ng tao meron sixth sense o meron third eye. Meron third eye. Lahat. Okay. Hirap pala ng... Mahirap. So, paano naapektuhan yung work mo sa personal life mo? Ngayon, ang tanging epekto lang naman sa akin is yung hindi ka na makalabas ng hindi ka madidisturb kasi dahil talaga? nakikilala ka na. Okay, oo. So parang dating patambay-tambay ka sa labas o kaya habang may bibiling ka sa palengke, Oo. nagagawa mo ng diretso, hindi mo na magawa ngayon. So usually, kung saan ka na lang pinakamalapit na tindahan, doon wala ako nakakabili. Talaga, Sir Ed? Kasi medyo, kumbaga, whether may bonnet or wala, kilala na nila ako. Okay. So, mahirap rin pala talaga, no? Ang isa pang epekto kasi is yung marami kasing tao sabihin, dapat yung ginagawa mo, dapat libre lang Oo. Diba? Kaya lang, ang question ko kasi is ganito. Kapag ba nagpunta ako ng Meralco, sasabihin ko lang ba, ako po si Ed Caluwag, ano po ako paranormal investigator po ako. Will that do na hindi na nila ako bibigyan ng resibo? Oo. Bayad na yung aking Hindi naman. Hindi naman, di ba? So, ang paniwala ko kasi, we have different gifts. Kasi kaya yan binigay, gagamitin mo yan sa buhay mo. Diba? Kung ano yung binigay sa yung gift, gamitin mo. At yan din yung magpapakain sa iyo. Yan din yung magpapakain sa pamilya mo. Hindi naman, pwede ko bang ibayad sa water bill yun? Hindi naman. Tama, oo. Diba? Ito, 7th question ko sa inyo. Maraming naniniwala sa'yo, pero marami rin nagdududa o ginagawang meme ang pangalan mo. Yeah. Ano pinakamasakit na narinig mo tungkol sa'yo, Sir Ed? I'm sure marami. Sobrang Dami ang dami. bashers dyan, di ba? Sobrang dami. Kasi ang tao lang nangyayari ganito Pag nakikita nilang hindi ka nagre-react, aatakihin yung personal mo Oo. Diba? Kaya yun yung sinasabi ko nga, lulubog ka kapag pinabayaan mo silang makapasok kapag ikaw ay nagkabutas. So, sa akin, naapektuhan ako nung una kasi siyempre, kasama yung mga anak ko. Tatay mo pala yun, ganyan. Yung simpleng pagkakamali mo na hindi ko rin masasabi kasi alam mo naman sa mainstream, di ba? Alam mo naman natin dyan yung mga na behind the scenes, yung mga ganun. Pag lumabas, hindi naman, makikita ba nila yung footage ng behind? Tama. Diba? Kung ano lang readily available, yun lang yung nakita nila. What about yung behind? Na ang nakakaalam lang, ikaw at yung mga kasama mong nag-shoot. Diba? Ganun Tama. So, ang naka-apekto sa akin siguro is yung mga time lang na yung anak ko hindi pa sanay na nababash. Yung binabash ako. Talaga, So sabi ko, huwag ka makipag-away, ba't ka makikipag-away? Unang-una, yung mga nambabash na yan, the more na maraming nambabash, mas maraming ibig sabihin, maraming nanonood. Kaya Tama, binabash, di ba? Diba? Saan nila makukuha yung bashing kung hindi nila napanood? Diba? So, Tama. practicality. Sir Ed, naiinis ka ba kapag ginagawang entertainment ang paranormal? Somehow, yes. Kasi we're here to prove the existence ng Na mga meron. supernatural. Yes. Kaya nga kami nandito para i-prove namin yan. Para hanapan ng evidences lahat ng ginagawa namin. Kasi ang tao, laging naniniwala lang kapag may nakitang evidence. Ganun. Pero ako, Sir Ed, naniniwala talaga ako. Kaya nga nung sinabi mag-guest kayo dito sa channel ko, natuwa ako Yeah, Dahil walang at least for the problema. first time na-meet ko kayo, di ba? Pero ito po, Sir Ed, kung sakaling mawala lahat ng abilities mo, sino si Ed Caluwag? Kung wala yung abilities ko, siguro ako Nagtuturo pa rin kayo? Teacher Ed. Okay. Yun, ako pa rin. kagad. May premonition nga ako. Kasi yun talaga yung pinagtapusan. Ito, Wala yung sinakripisyo. ito, dito tayo sa tarot reading ngayon naman yun. Sir Ed, may question ako sa inyo. Si Catherine Bernardo rin ba, tsaka si Mayor Mark Alcala, magkakatuluyan ba? Mukhang showbiz to showbiz ang tanong natin. So, Actually, first time kong magsasagot using Okay. the tarot card ng mga ganyan. okay. So, yun na natin papahabain yung ano. Wow. Okay. Yung relationship, magkakaroon ng struggle in the middle. Talaga. So magdidepende yung continuity nito kapag hindi nag-give up yung isa, Sino yun? Sino lalaki, babae? yung lalaki. So dapat talaga tatagan ng Dadaan lalaki ang kasi loob niya. actually dadaan sila sa dadaan sa struggle. So I would say including the day of the reading, I would give at least early next year yung struggle dadating.
dadating sa kanila. Dadating yung struggle early next year. So ito, pag ito ay dumating, magkakaroon ng big impact. So, pwede sila magkatuluyan po o hindi? Depende sa struggle. Pwedeng Maghiwalay. hindi. Pero, Oh my God. it doesn't mean na hindi ito sa 1 to 10, in a scale of 1 to 10, yung possibility ng magkahiwalay ay 50-50. Kasi mayroong character dito nagsasabi na isa lang yung kapag hindi give up. Oo. Kumbaga, whether pag-give up na yung isa, pag hindi give up yung isa, okay, tuloy. Okay, Magiging tuloy, siya. okay. Pero medyo mabigat yung struggle. Talaga. Medyo mabigat ito. Hindi pangkaraniwan, hindi simpleng awayan lang. Okay, so ito na yung pangalang question. Si Daniel Padilla at si Kyla Estrada, pwede ho ba sila maging sila na talaga? Okay. As much as possible, yung relationship is mas gusto nila na tahimik lang. Ayaw nila nung maingay. No, as much as possible. Kaya lang, no choice tayo. Walang kasi na alam naman natin. They're both More show business, yes. yun. Ito yung problem natin. There will be a person na papasok. Meron tayong the fool. So there will be a trick. Kumbaga sa cards is may joker na dadating sa buhay nila. So possible. Sino yung joker na yun? Third party? Mukhang it has something to do with family. Family. Isa doon sa side nila. Ang magiging magpe-play as the joker. So magkakaroon ng Si Kim Chiu at si Paolo Avellino, ano naman sa tingin niyo doon? check natin. Medyo ngayon yung kanilang Rocky. Hindi solid. Kumbaga sa bangka ay medyo ganyan. Tapos I'm sensing dito sa kanila, no. So mag-ingat itong either of them. Pero tingin ko yung guy na ma-involve sa isang issue na pwede magkaroon ng kaso o mapunta sa kasuhan. Okay. Something like that. So sa politics naman po tayo, Sir Ed. Ano bang tingin niyo kay Senator Bato de la Rosa? Mapupunta ba siya sa ICC or hindi naman po? Safe na maayos naman ang lahat. Mag-stay siya dito sa Pilipinas. Medyo mabigat, sir. Yung manhunt to para sa kanya, tuloy-tuloy Gagawin tuloy-tuloy talaga. Ipupurso ng dire-diretso. And then, kung ma-arrest siya, mukhang hindi dito sa... Magiging kapalaran rin niya yung nangyari kay... Ma-arresto siya, mukhang hindi dito sa Pilipinas. Or manggagaling siya somewhere sa ibang bansa. Tapos, possible yung pagka-aresto niya, doon mag-start. Pwedeng nangyari, pwedeng ganito. Kasi meron akong nakita na movement, lalayo siya. Lalayo siya. Tapos, either hahabulin siya kung saan siya pumunta or hihintayin niya. So nakikita niyo na madadala siya sa dahig. Yung possibility, meron. Pero hindi very strong yung chances. Pero yung pag-arrest, mukhang mangyayari. Si VP Sara Duterte, ma-impeach ba siya o hindi? Yung impeachment, sir, para sa kanya, mukhang hindi magtatagal to. Pero honestly, magkakaroon to ng parang web. Kakalat siya, tapos mag-create pa ng another issue na medyo magulo. Pero yung pagka-aresto, yung pagka-impeach, hindi siya ganoon kalinaw para sa akin. Hindi siya ganoon kalinaw kasi may mga tao behind na kumikilos na ever since. And then, at least 2 step ahead sila doon sa... So magaling yung mga nagpaplano talaga, yung mga tao niya. Yeah. Oo nga. Sa Red, parang may nararamdaman akong multo ngayon dito sa studio. Tumatawa-tawa, yung naka-pink na t-shirt, tsaka na gumagano, ganun Nakikita ako sa side view. Happy lang. Totoo ba yung nakikita Happy ko? ghost ang tawag. Happy ghost. Happy ghost. Okay. Narinig ko tumatawa May naririnig rin ba kayo? Yeah. Wow. So, hindi pala ako nag-iisa. Well, anyway, guys, Fred, yung mga bashers nyo, yung imbitahan nyo na ano ba masasabi nyo? Sana pag pinanood nyo yung kay Juanmin at ibabash niyo ako, bisitahin nyo rin muna yung YouTube channel ko. Yeah. Kasi baka mamaya may experience kayo, nakatulad nung mga na-encounter ko. Baka that time, kayo na yung mag-decide kung tutuloy nyo ba yung pambabash sa akin or mag-stay kayo at abangan yung mga susunod pang kabanata. Yun. Ako po, Sir Ed, yung mga bashers nyo po, ini-invite ko na kung ayaw nyo na, dito kayo welcome na welcome sa channel ko. Kaya nga sabi ko, 3 million comments na, Sir Ed.
Yeah. Sa tingin nyo, makaka 6 million tayo dito ng episode Sana na to. hati man lang tayo. Sa mga bashers, Dagdagan sa nyo amin pa. nakasalalay ang ano nyo, Dagdagan nyo yung ang pambabash. YouTube na episode na to. So, di ba, dapat tangkilikin tayo, Yes. no? So, bashers, 6 million comments. Tapos, dapat mga ilang subscribers ba? Kahit mga 500,000 naman bashers dahil 6 million. So, 500,000, okay na yon. So, Maraming salamat. So, again, ano pa, Sir Ed? Dagdagan nyo lang po yung pambabash pero dumagdag naman kayo sa subscriber. Oo, tama. Kasi Oo. wala kayong ibabash pagka hindi kayo notified. Tandaan nyo yan. Hindi kayo Pag wala notified. kami dito, wala kayong trabaho. So, bigyan nyo rin kami ng trabaho, no? Kasi mga sinasabi ng mga bashers, ay, ano lang yan, para lang yan sa viewership, ganyan. Okay, sinasabi namin, oo nga, para sa viewership. Pero kung wala kami, wala rin kayong trabaho, hindi rin kayo kukunin ng mga may-ari ng troll farm. Wala naman siguro content creator na gagawa ng content ang hindi para sa views. Oo, kaya nga, di ba? Let's be, experience. Magtulong-tulungan na lang tayo, no, Sir Ed, di ba? So, yun. Gumagawa kami ng mga content na para i-bash nyo. Kung masaya kayo ng babash ko, walang problema. So yun. No? So Sir Ed, maraming salamat po sa pag-guest nyo sa akin dito. Talagang Thank you, sir. isang malaking karangalan sa akin ng makaharap kayo at makausap kayo in person. Sana So, po, yun po. maulit kapag dumami na yung bashers natin. Yeah, oo. So, sa mga bashers, sa mga OneCo supporters, maraming salamat po at sana nagustuhan nyo itong episode na to and abangan nyo ulit sa next Friday. Pero bago yan, abangan nyo yung kay Han naman bukas, Saturday, 7 p.m. So, thank you, Sir Ed po. Thank you. Thank you very much. OneCo supporters, bashers, and sa mga supporters at bashers si Sir Ed Kaluwag, maraming salamat at magandang gabi sa inyo, Pilipinas.